Mapapatawad mo ba ang sarili mo kung ikaw mismo ang may dahilan ng pagkawasak ng pamilya mo? May babalik pa ba ang lahat kung meron ng buhay na nawala? Ito ang aking kwento, ang aking OFW confession, ang pagkakasalang nagawa ko sa pamilya ko nang pumatol ako sa anak ng amo ko, at ang buhay na hindi na rin maibabalik pa kahit ilang beses akong humingi ng kapatawaran. Dear Miss Kay, ako po si Marilyn. Hindi ko ho tunay na pangalan. 35 anyos. Isang domestic helper sa bansang Hong Kong. Magdadalawang taon na rin ako dito sa abroad. 2 taon na puro trabaho at pagtitiis. At pag-asa na balang araw, makakabawi rin ako sa pamilya ko. May asawa ho ako, si Jeremy, na isang truck driver. Hindi rin madali ang buhay niya. Minsan inaabot ang ilang araw sa biyahe. Kaya ang 2 anak namin na parehong nasa high school na ay naiiwan sa mga magulang ko. Masakit pero kailangan. Mabait po ang asawa kong si Jeremy. Sa katunayan nga, ayaw niya na mag-abroad ako. Pero ako ay may ambisyon sa buhay. Gusto kong mabili ng mga anak ko lahat ng gusto nila. Gusto kong magkaroon din ng sarili kong pera. Ayokong pagtiyagaan na budgetin ang kakarampot na kita ng mister ko. Oo nga't sapat yun, pero hindi mo naman mabibili ang mga gusto mo. Noong una, pinag-awayan namin hanggang sa napapayag ko na rin siya. Iyak nga ng iyak ang mga bata. Pero tiniis ko yon. Para sa kanila naman ang ginagawa ko. Sa awa ng Diyos, naging maayos naman ang lahat. Hindi ako pumapalya sa padala. Kada buwan nagbibigay ako ng pera para sa tuition, pagkain at pang-araw-araw nila. Ma, hayos ako sa mata, sabi ng bunso ko sa video call. Napangiti naman ako. Aba, very good. Proud na proud talaga ako sa iyo ah. Miss ka na namin, ma. Sabat naman ng panganay ko. Napaka-matured ng panganay ko. At yun ang pinagmamalaki ko. I miss you too. Sobra, sabi ko. Pagkatapos ng tawag, tahimik na ulit ang buong silid ko. Walang ingay, walang tawanan, wala ang pamilya. Sanay naman na ako sa ganong pakiramdam, pero hindi ibig sabihin hindi masakit. Sigurado, pag nag-college na ang mga anak ko, lalong lalaki ang gastos, kaya kailangan ko talagang magtrabaho. Mabait ang amo ko sa Hong Kong, Miss Kay. Isang mag-asawang parehong busy sa buhay. Maayos naman silang magpasahod at wala namang problema kahit sa pagkain. Hindi rin sila mahirap pakisamahan. Pangalawang katulong na raw ako ni amo na Pinay. Minsan ko lang siya makakwentuhan pero napakadaldal ng amo kong babae. Nabanggit niya pa nga na ang una raw na Pinay niyang katulong nabuntis. May boyfriend daw kasi sa labas kaya tuwing day off nakikipagkita. Hanggang sa mabuntis nga ito. Kaya pinayuhan ako ni madam na wag ko raw gagawin yun. Natawa na lang ako dahil sabi ko may pamilya ako sa Pinas at malabo ko namang gawin yun. Kaya siguro, tama ang sinasabi nila na wag kang magsasalita ng tapos. Dahil baka kainin mo lang ang mga sinabi mo. Dahil iyon ang nangyari sa akin, Miss Kay. May isa silang anak, si Nathan Wu. Hindi niya tunay na pangalan. College student. Tahimik at hindi palakibo ito. Pero hindi naman suplado. Para bang may sarili lang siyang mundo. Nung una, halos hindi kami nagkakausap. Ako, trabaho lang ang iniisip ko. Gigising ng maaga, maglilinis, magluluto at maglalaba. Paulit-ulit na routine sa buhay. Hanggang sa napansin ko, napapadala siyang tumingin sa akin. Hindi naman yung bastos na tingin pero ramdam kong may kakaiba. Isang umaga nga noon, nagpa-vacuum ako sa may sala. Tahimik ang buong bahay. Wala pang amo ko.
Si Nathan, kakagising lang. Paglingon ko, nakatayo siya sa may pintuan niya. "Good morning," sabi niya. "Good morning," sagot ko naman. Naalala ko kasi ayaw niyang tinatawag siyang sir. Lumapit siya ng kaunti. "You always wake up early," sabi niya. "Of course, that's my job," sabi ko sa kanya. Tumingin siya sa akin noon. "You know what? You don't look like you have 2 kids," sabi niya. Napatingin ako sa kanya noon. "What do you mean?" You look young," sabi pa niya. Napangiti ako pero may halong hiya. "Maybe because I'm small. Look at you, you're so tall," sabi ko pa. Tapos lumapit ako sa kanya, sinukat ko kung gaano ako kaliit. At nagkatawanan nga kami dahil hanggang kilikili niya lamang ako. He didn't smile right away. Hindi siya ngumiti noon. Nakatingin lang siya sa mukha ko na para bang pinag-aaralan yun. "Not just that," sabi niya. "You're faced. It's soft. You're beautiful." Bigla na akong nailang noon kasi hindi ko na alam kung ano bang nangyayari. Hindi ko na tinuloy ang usapan namin. Tumalikod na lang ako at nagpatuloy na lamang sa paglilinis. Pero doon nagsimula ang lahat. Doon nagsimula na magpakita siya ng interes sa akin. Simula noon, mas madalas ko na siyang nakikita. Mas madalas siyang nagtatagal kapag nasa sala o sa kusina ako. At napapansin ko, hindi siya agad umaalis. Hindi katulad ng dati na lagi siyang nakakulong sa kwarto niya. Isang tanghali, nagluluto ako noon. Kami lang dalawa. Lumapit siya sa kusina. "What are you making?" tanong niya. "Lunch." "Can I taste?" Kumuha ako ng kutsara at iniabot ko sa kanya. Tiningnan niya muna ako bago niya tinikman yon. "It's good," sabi pa niya. "Thank you." Hindi naman siya umalis kaagad. Nakatayo lang siya sa tabi ko. Hindi ko alam kung bakit parang biglang lumiit ang kusina. "You don't have to be so formal with me," sabi niya. "I'm just doing my job." "I know, but we're always alone here." Napahinto ako sa ginagawa ko noon. "So?" tanong ko. "You can relax." Hindi ako agad nakasagot. Hindi naman kasi ako sanay sa ganung usapan. "Are you happy?" Bigla niyang tanong. Hindi ko inaasahan yun. I have to be," sagot ko. "That's not what I asked." Napatingin ako sa kanya noon. Diretso ang tingin niya sa akin at tila hindi nagbibiro. Para bang may gusto siyang malaman. Pero hindi ko naman siya sinasagot. "You know what? I should finish cooking," sabi ko at umiwas na. Pero ramdam na ramdam ko pa rin ang mga titig niya. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Paulit-ulit sa isipan ko ang mga tanong niya, ang mga ginagawa niya. "Are you happy?" Kailan ko nga ba huling tinanong ang sarili ko noon? Masaya nga ba ako? May pamilya ako, may trabaho, nakakatulong ako sa pamilya ko. Pero bakit parang may kulang pa rin? Kulang na hindi napupunan dahil malayo ang mister ko. Lumipas ang mga araw, ganun pa rin ang routine. Pero may nadagdag na. Si Nathan. Mas nagiging komportable na siya sa akin at ako hindi ko na siya maiwasan pa. Habang nag-aayos ako noon ng sala isang hapon, umupo siya sa may sofa. Tinawag niya ako. "Yes?" "Sit for a while." Nag-aalinlangan ako. "I have something. Just a minute, please." Hindi ko alam kung bakit pero sinunod ko na lang siya. Umupo ako malapit sa tabi niya. "You've been here for years," sabi niya. "Yes." "You never went home?" "Not yet." "Why?" "Because my family needs me. I need to earn money for my kids." Tumingin siya sa akin. "What about you? Who take care of you?" Hindi ako nakasagot. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi naman yung masyadong malapit pero sapat para maramdaman ko yung init niya.
You always take care of everyone, but no one's take care of you. Napakagat ako sa labi ko. Hindi ko alam kung bakit parang biglang naging mabigat ang hangin. Sir, Nathan, mahina akong sabi. I think I should go. Tatayo na sana ako noon, pero naramdaman ko ang kamay niya sa braso ko. Hinawakan niya yon. Stay. Just for a moment, please. Napatingin ako sa kamay niya. Tapos sa mukha niya, hindi nagbibiro ang mga mata niya. At doon ko nararamdaman na may something nang nangyayari. May nagbabago. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa akin. Isang bagay na alam kong mali, pero sa unang pagkakataon, may isang taong tumingin sa akin hindi bilang katulong sa bahay na iyon, kundi bilang babae. At kahit pilit kong kumbinsihin ang sarili ko, hindi ko agad inalis ang kamay niya. Ilang segundo lang iyon, pero pakiramdam ko ang tagal. Para bang may kung anong humihila sa akin na manatili, kahit alam kong mali. Dahan-dahan ko nang inalis ang braso niya. I should go. Sabi ko na mas firm na ang boses. Hindi siya kumontra. Hindi rin siya ngumiti. Nakatingin lang siya sa akin habang tumatayo. Okay, sagot niya. Pero yung tingin niya, kakaiba. Mabilis akong pumunta ng kusina. Kunwari may aasikasuhin. Pero ang totoo, gusto kong lumayo sa kanya. Kailangan kong bumalik sa realidad na trabaho lang dapat ang gagawin ko dito. Yun lang dapat. Wala nang iba. Hindi ako pwedeng ma-involve sa kahit sino. Ayokong mangyari ang mga nangyayari sa iba. Yun ang tinatatak ko sa isip ko noon. Kinagabihan, habang nasa kwarto ako hindi ako mapakali. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang nararamdaman ko. Hindi naman ako dalaga. May asawa na ako. May mga anak na ako, pero bakit ganito yung nararamdaman ko? Sa tuwing lumalapit siya, nakakaramdam ako ng kakaibang init. At hindi ko yun itatanggi sa inyo, dahil yun ang totoo. Para bang may kulang sa sarili ko na ngayon ko lang napansin. At alam ko kung ano yun. Lalaki. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang asawa ko. Matagal-tagal din bago niya sinagot. Hello, pagod yung boses. Kumusta ka? Tanong ko. Ayos lang mahal pero nasa biyahe ako ikaw. Okay lang din. Sandaling katahimikan ang namayani. Yung mga bata? Tanong ko. Ayos naman, maayos ang pag-aaral nila, huwag mo silang alalahanin. Akong bahala sa kanila. Wala nang sumunod na tanong. May kailangan ka ba? Yun na ang tanong niya. Wala naman. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Ganun ba? Sige na mahal. Kailangan ko na ring ibaba. Nasa daan kasi ako. Okay, sige, ingat. Ingat ka din ha. I love you. Sabi pa niya. Pagkatapos ng tawag, napabuntong hininga ko. Ganun na lang palagi. Maikli, direkta at wala nang lambingan. Hindi ko siya masisisi. Pagod siya. Ako rin naman ay pagod. Pero bakit parang mas lalo kong nararamdaman ang lungkot? Babae lang din naman ako. May pangangailangan. At gusto kong tumawag sa kanya na kaming dalawa lang. Yung tipong magkukwentuhan kami. At doon namin iibsan sa video call ang pangangailangan naming dalawa. Pero hindi nga namin magawa dahil puro na lang trabaho. Palaging nasa biyahe. Alam kong makasarili ang mga iniisip ko noon. Dahil hindi lang naman ako ang nahihirapan. Pareho kaming dalawa. Kinabukasan nga, pinilit kong gawing normal ang lahat. Hindi ko na pinansin si Nathan. Ayokong matukso. Kapag nasa sala siya, pumupunta ako ng kusina. Kapag nasa kusina siya, maglilinis naman ako sa sala. Iniiwasan ko siya. Pero hindi siya tanga, kaya napansin niya agad. Are you avoiding me? Tanong niya isang hapon. Nasa dining area ako noon at naglilinis ng mesa. Hindi ko siya tiningnan. No, sabi ko lang.
You are. I'm working, Nathan. Napahinto ako. Look at me. Ayoko sana pero napalingon din ako. Nakatayo siya sa tapat ko at seryoso ang muka. Did I do something wrong? Tanong niya. Napailing ako. No. Then why are you acting like this? Hindi ako agad nakasagot. Ano ba kasing sasabihin ko? Na natatakot ako sa sarili ko? Na baka bumigay ako anytime? That's not my intention. Sagot niya. Still, it's wrong, Nathan. Why? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya at parang hindi makapaniwala sa mga tinatanong niya. You're asking why? Because you're married. Tanong niya ulit. Diretso at walang paligoy-ligoy. Napahawak ako sa baso. Yes, and you know that. I'm married. But do you love him? Parang may tumusok sa dibdib ko. Of course, Nathan. I love my husband. Then why do you look like that? Hindi ko na napigilan. Like what? Like you're lonely. Tinamaan ako doon. Hindi ko alam kung paano niya nababasa ang mga bagay na pilit kong tinatago. I'm not. I'm fine. Sabi ko ng pilit. You're not. Hindi ko na kinaya. Stop, Nathan. Sabi ko na medyo mataas na ang boses. Nagulat pa nga siya. Pero hindi siya nagalit sa akin. This is not right. You shouldn't be talking to me like this. Like what? Like you care. Natahimik siya tapos marahang ngumiti. I do. I care for you. Doon na parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya yon ng ganon kadirekta. You shouldn't, Nathan. Agad kong sabi. But why not? Because I'm not available. Napakunot na ang noko at umalis. Kinabukasan, maaga palang gising na ako. Ang ingay-ingay sa bahay. May lakad ang mga amo ko kaya abala lahat. Pabalik-balik ako sa may kusina, nagluluto, nag-aayos, naglilinis. Halos hindi ako tumitigil. At sa totoo lang, okay na rin yun. Kasi buong maghapon nandun sila. Kaya hindi ako nilalapitan ni Nathan. Ramdam ko lang siya minsan. Yung tingin niya habang dumadaan ako sa sala. Pero wala naman siyang magawa. Tahimik lang siyang tumitingin. At ako, nagkukunwari akong walang napapansin. Trabaho lang ako ng trabaho. Dahil yun lang naman dapat ang gawin ko. Pagkasapit ng gabi, naghahanda na silang umalis. Naririnig ko sila habang naguhugas ako. We'll be late faster. Okay? Lock the doors. Sabi pa nito sa akin. Yes, madam. Nathan, come on. I'll stay. Sagot ni Nathan na para bang hindi entresado. Napahinto ako noon sa paghuhugas. Why? Just not in the mood. Sabi niya lang. Alright. Ilang segundo lang narinig ko na yung pagbukas ng pinto. Tapos ang sumunod, katahimikan na. Umalis sila at naiwan kaming dalawa ni Nathan. Kaya naman napabuntong hininga ko. Paglabas ko ng kusina, ando na siya sa sala. Nakatayo at nakatingin sa akin. I thought you'd go with them. Sabi ko, I didn't want to. Tumango lang ako. Okay, maglalakad na sana ako nang magsalita siya ulit. Are you still avoiding me? Napahinto ako. Hindi agad ako lumingon. I'm busy. Sagot ko lang. You've been busy all day. Hindi ko siya sinagot. Tapos narinig ko yung mahakbang niya papalapit. Look at me. Daan-daan naman akong lumingon at masyado siyang malapit sa akin. Napahinga siya ng mabigat. Come with me. Sabi niya lang. No. Just come, please. Hinawakan niyang kamay ko. Hinila niya ako. At ako, tahimik lang akong sumunod. Alam kong mali. Alam kong dapat tumigil ako. Pero hindi ko ginawa. Pagpasok namin sa kwarto niya, sinara niya agad ang pinto at nilak yun.
Rinig na rinig ko pa ang pag-click ng seradura. Parang biglang tumahimik ang mundo. Para bang walang ibang tao. Wala kaming nakakita, kundi kami lang. Napatras ako ng konti. Nathan, this is a bad idea. Sumandal siya sa pinto at nakatingin lang sa akin. Lumapit siya, isang hakbang, dalawang hakbang, hanggang sa nasa harap ko na siya. At ramdam na ramdam ko na yung init na sumisingaw sa pareho naming katawan. Tell me to stop. Sabi niya, pero hindi ako nagsalita. At hindi ko rin siya itinulak. Doon siya bahagyang ngumiti. That's exactly what I want. Dahan-dahan niyang hinawi yung buhok ko sa mukha ko. Napapikit ako. Nathan, bulong ko. Pero hindi ko alam kung pagpigil ba yun o ano. Hinawakan niya ang pisngi ko ng maingat, parang sinusubukan kung aatras ba ako. Pero hindi ako umatras at hindi ko rin inalis ang mga kamay niya. You don't want me to stop, right? Sabi niya ng mahina. Hindi ko na siya pinigilan. I don't know. Sagot ko na halos pabulong, pero sapat na yon para sa kanya. 1 pulgada na lang ang pagitan namin at ramdam na ramdam ko yung hininga niya. Yung tibok ng puso ko noong mga oras na yon ay napakalakas. Sandali pa akong nagdalawang isip. Naalala ko ang asawa ko, ang pamilya ko, ang tama at mali. Pero sa mga mismong sandaling yon, hindi na yon ang nanalo. Hindi ko alam kung ako ba ang nauna o si Nathan. Pero sa mga sumunod na segundo, hindi na ako nakaiwas. At doon, tuluyan na akong hindi nakapagpigil. Tama kayo. Sa kwarto niya, natikman niya ako. At mabaliw-baliw ako sa kakaibang saya na ginawa niya. At alam kong pagkatapos nito, konsensya naman ang haharapin ko. Nung mga sandaling yon, ramdam ko ang init ng katawan niya sa akin. Na para bang bawat galaw niya ay may sariling ritmo. At ako'y sumusunod lang. Kahit hindi ko alam kung bakit. Ang konsensya ko noon, Miss Kay, ay parang bumagsak sa kailaliman ng kwarto. Ngunit sa bawat titig niya, sa bawat haplos niya, mas lalo kong naramdaman na gusto kong iwan ang katotohanan muna at sumuko sa nararamdaman ko. You're beautiful. Bulong pa niya. Mahina lang pero sapat para marinig ko. Hindi ako makasagot. Para bang natigil ang boses ko sa lalamunan ko. Sa bawat tibok ng puso ko, mas lalo akong napapalapit sa kanya. Hindi ko na iniiwas ang tingin ko sa kanya at hindi ko rin inaalis ang kamay niya sa pisngi ko. Marilyn, mahina niyang sabi sa pangalan ko. Halos panaghoy. At hindi ko na namalayan na unti-unti akong yumuko at hinalikan ang labi niya. Hindi yun tama, alam ko. Pero sa mga sandaling yon, Miss Kay, mas malakas ang pagkakabighani ko kaysa sa takot na maramdaman. Napalapit na kami ng gusto hanggang sa dahan-dahan niyang hinawakan ang likod ko. Ang bawat hawak niya ay para bang kuryente na dumadaloy sa buong katawan ko. You know this is wrong, Nathan. Bulong ko ng mahina. I don't care right now. Sagot niya. Hindi ko na namalayan kung paano napunta ang mga kamay namin sa iba't ibang lugar. Para bang sinusubukan pa niyang basahin ang bawat kilos ko noon. At ako naman, kahit may takot na nararamdaman, ay sumusunod sa bawat nais niya. You are mine for tonight, sabi niya at may ngiting naglalaro sa mga mata niya. I can't help it. I really like you. Bulong niya sa tenga ko noon. Parang ang bawat salita niya ay kumikiskis sa balat ko. Pumupukaw ng damdamin na matagal ko na ring pinipigilan. Hindi ko alam kung paano ko naramdaman ang ganito. Pero hindi ko na rin ginusto pa ang labanan. Ilang sandali pa, biglang sumagi sa alaala ko ang pamilya ko. Ang asawa ko, ang mga anak ko. At ang bigat ng katotohanan yun ay bumagsak sa dibdib ko. Nathan, wait. Sabi ko ng mahina. Kahit tila hindi ko kayang iwasan ng mga haplos niya.
Ngunit sa halip na umatras, niyakap ako ng mas mahigpit ni Nathan. I'm sorry, but it's too late to stop. Yun ang sinabi niya. At doon, Miss Kay, tuluyan niya po akong inangkin ng paulit-ulit. At kahit ayoko mang aminin, nagustuhan ko. Nasarapan ako. Dahil natugunan niya ang uhaw na nararamdaman ko mula nang umalis ako ng Pinas. Pagkatapos ng mahabang sandali, dahan-dahan niya ulit akong pinahiga sa kama. Ang bawat kilos ay maingat. Para bang sinusukat pa rin ang bawat reaksyon ko. Ngunit sa kabila ng pag-iingat, ramdam ko ang intensyon niyang maulit yun muli. At ako, hindi na nagpakipot pa. You're driving me crazy. Bulong niya at ngumiti habang hinahaplos ang buhok ko. Ang mundo sa labas ng kwarto ay tila nawala. Ang mga isipin ko tungkol sa asawa ko, sa mga anak ko, sa tama at mali, lahat iyon ay natabunan ng init at tensyon sa pagitan namin. Sandali akong huminto, huminga ng malalim, at tiningnan ang mga mata niya. Ang malalim niyang tingin. Nathan, I don't know what to do. Don't think too much. Right now, you're mine. At sa huli, nung kami ay huminto at humupa ang tensyon, pareho kaming nakaupo sa kama. Ang mga puso namin ay mabibilis pa rin ang tibok. Ang mga kamay namin ay hindi tuluyang naghiwalay. Ngunit alam naming pareho na bumalik na kami sa realidad. I should go, Nathan. Pabulong kong sabi. At sa isang hininga, iniwasan ko na ang kanyang mga mata at lumabas ng silid. Bumalik sa kusina. Ramdam ko ang bigat sa dibdib ko, ngunit alam ko na ang kailangan kong gawin ay bumalik sa trabaho. Bumalik sa katotohanan. Ngunit kahit gaano ko subukang kalimutan yon, alam ko sa sarili ko na ang gabing yon ay mag-iiwan ng bakas sa akin, sa puso ko, at pati na sa susunod pang mga araw. Lumipas ang mga araw. Akala ko ay magkakailangan kami ni Nathan matapos ang nangyari sa silid niya. Pero hindi, Miss Kay. Lalo pa nga siyang naging sweet sa akin. Sa bawat titig niya, sa bawat haplos niya, unti-unti akong nadadala. Nakalimutan ko ang mister ko, ang mga anak ko, at parang ang mundo ko sa Hong Kong ay umikot lamang sa kanya. Gabi-gabi, kahit ganito ang nangyayari, pinipilit ko pa rin makipagkwentuhan sa pamilya ko. Nakikipag-video call ako sa mga anak ko at sa asawa ko. Nakikipag-usap, nakikipagtawanan, nagtatanong tungkol sa school nila, sa bawat araw nila, na para bang wala akong ginagawang masama. Pinipilit kong itago ang aking mga kagagahan, ang aking mga kalandiang ginagawa. Alam kong matatalino ang mga anak ko, kaya hindi nila pwedeng malaman ang ginagawa ko dito sa abroad. Tuwing wala si Amo, si Nathan na ang bahala sa CCTV. Siya ang may access doon, kaya walang makakaalam sa aming mga lihim. Halikan kami sa kusina, tikiman sa may sala, akong minsan sa kwarto. Paulit-ulit, tila walang katapusan ang aming mga sandali. Sa day off ko, minsan nakikita kami ng palihim sa labas, na para bang magkasintahan kami, naglalakad, nagtititigan. Bawat halik ay may halong kilig at takot. Lahat ng ito ay parang laro ng apoy. Isang pagkakamali lang, pwede kaming masaktan. Hanggang sa dumating na ang karma. Ang araw na pagbabayaran ko na ang lahat ng ginawa ko. Ilang buwan rin ang lumipas noon. Matagal-tagal din. Isang araw kasi noon, maagang umalis ang amo kong lalaki. Naiwan ang babae dahil masama daw ang pakiramdam. Si Nathan noon ay tulog pa at ako naman ay abala sa kusina. Bandang tanghali nung magising siya, bigla akong niyakap ni Nathan mula sa likuran. You smell good always. Bulong niya. Tapos sinalikan ako sa leeg. Nalunod ako agad, Miss Kay, sa init ng damdamin. Dalang-dala ako kaagad sa pagkakalapit namin. Halos wala na kaming kontrol.
Ang mundo namin ay umiikot na sa isa't isa. Hanggang sa biglang, "Nathan!" Sigaw ng boses sa may pinto. Nawala sa isip ko noon na nandito pa nga pala ang amo kong babae. Nagulat din si Nathan dahil ang akala niya ay pumasok ang mga magulang niya. Mabilis kaming kumalas sa isa't isa. Nanginginig at nahihiya na ako noon, pero huling-huli na kami. "You were flirting with my son?" Sigaw ni amo na galit na galit. Hindi ko alam kung saan ilalagay ang sarili ko noon. Hinila niya ang buhok ko. Sinabunutan ako. Sinampal ako. Ang hapdi at kirot ay ramdam na ramdam ko noon. "I'm sorry, ma'am, please." Bulong ko na nanginginig. "Sorry? Sorry is not enough. Nathan, how could you? My own son, Marilyn. You will pay for this." Humina ang boses ko. Ang isip ko ay punong-puno na ng kahihiyan. Ang ginawa naming lihim ni Nathan, na akala ko'y habang buhay na magiging sikreto, ay lumabas sa isang iglap. Doon na kumalat yung nangyari. Nalaman ng Pinay na katabi ng apartment ang lahat. Chinismis raw ng amo niya. Nalaman nila ang pagpatol ko sa anak ng amo ko. Kumalat ang balita at hindi na nagtagal. Nalaman din ng pamilya ko yon sa Pinas. "Ate Marilyn, bakit mo naman ginawa yun?" Sabi ng pinsan ko sa telepono na nagtatrabaho din sa Hong Kong. "Pati kami matitino, madadamay na nito eh." Sabi pa niya na parang sinisisi ako. Hindi ko siya masagot. Napuno ang mga mata ko ng luha. Alam ko ang kasalanan ko at ramdam ko ang bigat ng bawat komento. Hanggang sa tumawag ga ang mister ko. "Anong ginawa mo? Hindi ka na nahiya? Dinala mo dyan ang kakatihan mo? Ang mga anak mo, ang panganay mo ayaw nang pumasok. Nahihiya daw siya. Usap-usapan ka raw, pati na ng mga guro. Sa tingin mo anong mararamdaman ng mga anak mo? Matalinong anak mo, Lynn. Hindi mo ba naiisip na masisirang pag-aaral nila?" Iyak ako ng iyak noon. Hingi ako ng hingi ng sorry. Sabi ko hindi ko sinasadya. "Hindi mo sinasadya? Tanga ka ba? Hindi mo sinasadya? Hindi ko alam kung anong pumasok dyan sa kokote mo." Ramdam ko ang galit niya sa kabila ng distansya naming dalawa. Pagkatapos din noon na sabunutan ako ni amo, pinaalis nila si Nathan sa bahay. Pinapunta siya sa mga magulang ng amo ko. Habang ako, dahil nilabag ko ang kontrata, galit na galit ang amo ko noon at pinauwi ako kaagad ng Pinas. Walang diskusyon. Habang nag-iempake ako noon, hindi ko maiwasang umiyak. Ang bigat sa dibdib ko ay parang yelo na dahan-dahang natutunaw sa init ng kasalanan. Ang bawat hakbang ko palabas ng bahay ay punong-puno ng panghihinayang. Nung dumating ako noon sa Pinas, walang katahimikan ang naramdaman ko. Ayaw muna akong pauwiin ng asawa ko sa bahay. Kaya naman nagstay muna ako sa isang kamag-anak ko, malayo sa lugar namin. Hanggang sa 1 buwan na rin siguro ang lumipas noon. Tumawag ang nanay ko. Nasa ospital daw ang panganay ko. At hindi na raw umabot. Ayoko nang sabihin pa kung anong kinamatay niya. Pero ako ang may kasalanan dahil sa kahiyang siya ang sumalo. Iyak ako ng iyak noon, Miss Kay, dahil ito ang pinakamasakit sa lahat. Ang hirap na hindi ko na maibabalik ang mga nasira ko. Ang anak namin, ang respeto nila, ang tiwala ng pamilya ko, lahat ay nawala sa isang iglap. Umupo ako noon sa kama ko, hawak-hawak ang cellphone ko at hindi makapaniwala sa nangyari. Alam kong kasalanan ko. Alam kong hindi na nila ako mapapatawad, lalo na ng pamilya ko. Ang bawat halik, bawat lihim na sandali kasama si Nathan, ay ito ang kapalit. Ang pagkawala ng tiwala ng mga mahal ko sa buhay. Ang galit nila, ang kahihiyan, iyon ay nag-iwan ng marka sa puso ko na hindi na mawawala pa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukas, Miss Kay. Ang guilt ay parang kumakain sa loob ko.
Ang bawat alaala ni Nathan, bawat halik sa kusina, sa sala o sa kwarto, lahat yun ay gusto ko nang kalimutan. Alam kong deserve kong masaktan ng ganito, o Diyos ko. Pero ang hindi ko matanggap, bakit ang anak ko pa? Bakit siya pa? Bakit hindi na lang ako? Kinontak ko nun ang bunso ko. Pero ang sabi niya, bakit mama? Tapos may emoticon na umiiyak. Bakit mo kasi ginawa yun? Alam mo bang sabi ni ate sa akin? Di bali na raw na mawala siya. Na mamatay siya. Kesa maranasan niya ang kahihiyan sa school. Na ikaw ang may gawa. Akala ko wala lang yun. Hindi ko pinansin yun. Pero tinotoo pala niya. Paano na ngayon? Paano kita kakausapin? Paano kita haharapin? Kung ikaw ang dahilan. Kung bakit nawala ang ate ko. Nung mabasa ko yun, Miss Kay, doon ako tuluyang gumuho. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Hindi ko talaga alam. At ang puso ko, sobrang bigat. Gabi-gabi hindi ako nakakatulog. Walang araw na hindi ako humihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kaya ako sumulat sa programang to. Para maglabas lamang ng sama ng loob ko. Para makahinga kahit sandali lang. Kaya maraming salamat sa inyong channel, Miss Kay.